Good morning, world! Napakaganda ng morning today. Very, very good. Magandang umaga. Maganda ang umaga. Bagay palagi naman araw-araw. Maganda naman ang umaga. Dapat maging maganda ang umaga natin. Pero sa ngayon, itong araw na to, nag-pray na pala kami, guys. sobrang blessings ang naibigay ng Panginoon Diyos. Hindi para sa amin, para sa mga nangangailangan. Sa mga nangangailangan. Ayun. So kami na rin, na-bless na rin kami doon sa dahil. Yeah, of course. Dahil sa blessing na. Ang sarap pero ng hindi directly para sa amin. Ang sarap ng feeling na talagang yung connection na nafe-feel mo from God. Oh my God, thank you, Lord. Thank you so much. We claim it. We claim it. Oh, sus. Diyos ko po. Ay, eto po, kakainin natin muna. Ang daldal mo ga. Kakain muna tayo. Ikaw nang madaldal. Habang kumakain, tsaka tayo magkukwento. Yung bangus belly na tinapa. Ayan. Na, kukunin ko na yung party ko. tingnan mo sa ayan, ang sarap po. Ang crispy. Crispy. Ayan, kunin ko na yung party ko, ha? Tapos, yung itlog na may sibuyas. At saka may sibuyas din na green. Ito, ha? Kukunin ko na yung party ko. Hati magkapatid. Sukatin mo kaya, ga? Ayan, susukatin natin. Ayan. Sinukat naman talaga. Ayan. 3 itlog ginawa ko. Ayan. Gutom ako kasi maaga kaming kumain kahapon. Aga namin natulog. Maaga kami natulog, maaga kami kumain, kaya gutom ako. Ako din, oo. Ayan. See? Eto ngayon, nalagyan na lang ng tinik. Nag-pray na kami, guys, ha? Yeah. Tinik, wala naman tayo tinik. Wala tayong tinik. Tapos yung tirang corned beef, nilagay ko sa tirang kanin, naging yung corned beef fried rice. Ito, yung corned beef, ginawa ngayon yan, sinama sa kanin, niluto, isinangag, kaya meron ng corn silog. Ay, hindi. Corn sig. Corn silog. May itlog. Corn silog. Tapos may suka. Ganon. Yung mga diskarte, di ba? Para-paraan lang. Kasi kunti lang naman yung corn beef na natira. Iyalangan na tapon mo. Ilagay mo sa kanin. Para-paraan lang. Ito naman, guys. Para umasenso. Sabi nila, oy, nagtitipid sila, tag-iisa lang sila. Kasi tinry kong tigdadalawa kami nito. Hindi naman maubos. Masyado siyang malasa. Tsaka hindi, alam niyo, matipid naman ako sa ulam eh. Ako rin. Let's eat. Ito ha, para sa inyo to ha. Oo. Kunin nyo na yung mga ano nyo. Tapos may suka. Ayun. Let's see. Nagkanin tayo, guys. Wala naman tayong gulay. Crunchy, may kanin ka sa lips mo. Tayo mo sa itlog, guys. Masarap ang itlog ko. Nakadagdag yung green onion. Kung gusto nyo make ketchup, maglagay kayo. Let's see.
Gusto mo ga? Hindi na. Thank you. May narealize ako guys. Dalawang beses nangyari. Yung garlic salt at saka garlic powder, tumitigas dito. Bago ko lang bumili lang. Tumitigas. So, hindi advisable. Bumili ng malaking lalagyan. Hindi. Malaking bote. Tumitigas. Oo nga, parang siguro sa init siguro? Sa weather. Sa weather siguro. That's for sure. Kasi alam niyo kung bakit? Doon, yung hindi naman... Yung binili namin na ano? Na Milo? Tumigas. Yung Milo powder, di ba? Pagbukas mo, parang naging siya. Naging bato-bato na buo. Pero hindi ko naman tinapon kasi hindi pa naman siya sira. Nilalagay ko sa pag gumagawa akong oatmeal, pag nagpakulo ako tubig, nilalagay ko sa Hindi siya sira. Gamitin mo, pwede pa rin. Kaya lang, buo. Tutunawin mo. Pero hindi siya sira. Hindi, please. Langga. Hindi naman siya airtight naman ang lalagyan. Dapat Oh. Please. Sure. Oo. Airtight naman yung lalagyan namin. Yung container. Siguro. Yun pa yung mga binili natin sa Costco, no? Ng mga container. Na pagka yung nakaangat siyang gano'n yung ano niya, yung takip. Tapos pag isinara mo siya, ididiin mo yung round na, ididiin mo gano'n. Para Mabasahan. Para mag-airtight. At mayroon tayong calamansi juice. Ang calamansi kasi medyo affordable pag bumili kang marami. Ngayon, i-juice mo. Di ba? Healthy. Lagay sa freezer. Tapos lagay sa freezer. Ang piniga. Tapos, pag gagamitin nyo, sarap guys. Namamahalan lang ako dito. Sa Bangus Belly. Parang 500. Apat na piraso. Apat ba? Apat or 6. Okay na lang yung ga. Kailan pa natin 6 pala, 6. Okay lang pala. 6 pieces pala. Okay na yun. Kailan pa natin kakainin na pag wala tayong panlasa? Ano naman siya, masarap. Ito mo, sarap na sarap ka, They might as well enjoy it now. Ay guys, update pala dun sa salsa, mango salsa na sa SNR. Ang sarap! Nako, malutong ang mangga. Tamang asim at tamis yung niya, pickle juice niya. Kasi made in the Philippines, panlasa natin, di ba? Ang sarap. Ang sarap din dito yun Oo nga, oo. Hindi natin naisip. Kumuha ka. Gusto mo? Kunin ko? Tsaka kutsara. Please, thank you. Wait. Subo mo na siya. Ang sarap bro. Tinikman ko lang. Ating kapatid din tayo dito. Thank you. Tama. Konti lang naman mo Hindi Kaya na ko siya, o tinagod. Diyan ka na lang kumuha pa niya doon pumasok. Natutulog si Sky. Balik naman, dito sa kabila. Middle. Sarap guys. Okay na tiyang ko. Pero, I'm being careful na. Ito guys panoorin niyo ko. SNR vlog namin. Ang sarap kasi, ang bango. May sibuyas, carrots, mangga, na may lutong pa, sibuyas, bell peppers, green and red. Tikman mo siya, hindi pa siya niya natikman. Sa SNR. Tikman mo. Ay, nako. Ang sarap.
Manamis-namis, masim-masim. Matakaw sa ulam. Dinoble ko ang ulam ko, oh. Tikman mo, tikman mo. Tikman mo na wala pang ano kasama. 4 na piraso lang. Yun. Binilang pa. Sabi ko, tikman mo muna na wala. Wala na malasa. Oh, okay. Sarap no? Crunchy. Pwedeng balikaan. Wait. Parang may hinahanap akong lasa. Ano? Parang merong a little bit of pimiento. Parang. Meron or gusto mo? Meron. Hindi, kung meron. Oh, meron pa pala raisins. Yeah, meron. Black peppercorn. Sabi ko na eh. Raisins, garlic, ginger. See? Ang sarap, guys. Susubo ko na ngayon with ulam. Ang sarap. With kanin. Sarap na? Sarap, no? Mga ano? Isda. Ako kahit siguro piniritong karne ito. Guys, di ba sa unbox kami kahapon? Binili namin ng manok si Jerry at si Ramon. Isa sila, inuwi nila sa kanila. Kasi pag Sabado, umuwi sila. Bumabalik lang yun. Lunes. Babalik? Bukas. Nang Lunes umaga. na. Wait, teka muna. Yung Ramon at Jerry ulit, yun yung gumagawa diyan sa kabilang bahay, yung tapat namin mismo. Para at least malaman nyo. Taga-Tarlac sila. Taga-ano sila? Taga-Tarlac. Pero dito sila Monday to Saturday nagtatrabaho. Diyan sila nakatira sa ginagawa nila. Ngayon, itong bahay sa tapat namin mismo, ang nakatira dyan, mag-move in kami dito last March, tenant, umuupa. Ngayon, umalis na sila, yung tenant. Ngayon, yung may-ari, siyempre, pare-renovate mo. Dapat i-renovate. Hanggang sa nagkausap kami na may business din siya, construction. Oh, that's good. Tapos, ayun. Kaya ito pinagagawa niya yung dapat gawin. Pintahan yung dapat. You know, everything na maglagay ng tiles. Ngayon, ang trabahador niya, itong Jerry at Ramon. Na of course, namit ko sila dahil katawid. Alam mo, kinuwento pa sa akin nung gabi. Alam mo, Kuya Boy, kasi tawag nila sa akin, Sir. Naku, huwag niyo na akong tumagin, Sir. Kako, Kuya Boy na lang. O yun, kanya tawag nila, di ba, Kuya Boy na. Alam mo, Kuya Boy, nung una ka namin makita. Di ba paglabas mo ng umaga, nagtatrabaho kami. Tapos, good morning, good morning ka sa amin. Tapos, pinag-usapan daw nila, uy, tingnan po yun, no? Sigurado, yan naman ang nakatira dyan, sabi nila, no? Nag-good morning pa niya sa atin. Alam nyo, in-appreciate nila yun. The small thing na yung greeting, oo. In-appreciate pa nila, alam mo, para kaming na ang bait nun. Parang ang bait nun. Tapos, second time around, gano'n na naman. Good morning na naman ako sa kanila. Oh, kamusta kayo? Gano'n. Ayun, pinag-usapan na nila talaga. Tingnan mo yung mga yan, no? Kahit na mga milyonaryo. Oo, teka muna, Kako. Oo, wag, Kako, hindi. Hindi kami milyonaryo. Hindi nga niya, Kuya Boy. Ang bahay nyo, milyon ang halaga. Kahit 1 milyon yan, 2 milyon yan, milyon. Pag kami milyon, milyonaryo kung tawagin. Milyonaryo kayo, sa totoo lang, sabi gano'n. Hindi na, wag na natin pag-usapan yan, Kako. Dahil sa tinanda-tanda ko na nito, hindi ko naman naisip na, you know, na ganon ang magiging sitwasyon natin dito ngayon namin. So anyways, talagang in-appreciate na, alam mo, tapos yun nga, nababaitan sila. Oo, tingnan mo yung Anya yun, no? Kahit na ganon, tapos tayo, nandito lang Anya, binabati tayo. Ayun. Nag-umpisa na kasi dun Tapos noon, may time na gabi, nagluto kami ng hapon, natapos kami ng trabaho, nakapagluto si Jerling. Kasi ako hindi na ako makapagluto. Hindi sa hindi, kung hindi,
hindi sa ayoko or may reason, hindi. Kung hindi, ano, mas busy lang ako sa, you know, around. Tsaka ini-enjoy ko naman pagluluto. Tsaka, Siya naman, siya ini-enjoy naman niya. Tsaka pinapa-finalize ko sa kanya lasa. Thank you. Ngayon, ang ginawa ko, dinalan ko sila ng ano, yung niluto namin. Na-tiyempo, kumakain sila. Naku, sir, sabi ng gano'n, bakit ayaw nag-abala pa kayo? Kako, okay lang yan, sabi ng gano'n. Ngayon, nagluto ka ako si Mrs. Ganon. Yun, start na nun yung pagiging ano namin. Yung ano namin, yung relationship namin. Mababait. Siyempre, malalaman mo naman ang tao kung mabait, di ba? Meron tayong mga tinatawag na first impression. Yun, parang nabaitan din ako sa kanila. Ngayon, sila naman talagang ganon. Sir, naku kako, huwag nyo na akong tawagin, sir. Ayun din na. Kako, hindi, sa totoo lang, kako na aswa ako pag tinatawag akong sir eh. Kako, parehas lang tayo. Parehas lang, kako. Mas gusto ko yun. Sabi ko, hindi po sir, paggalang, alam ko, magalang kayo. Pero kako, huwag na, sabi ko gano'n. Kuya Boy na lang, sabi ko kung gusto nyo. Dahil ang pangalan ko, lumaki ko ng Boy. Tuwagin nyo lang Kuya Boy. Yun. Kaya ngayon Kuya Boy na ang tawag sa akin. Yun, sila gumagawa dyan sa property ni Christian. Yun. Kaya ngayon, pagka meron naman ako kailangan din dito, after work nila, 5 o'clock, ayun, tumutulong naman sa akin. Tinutulungan nila ako. Yung katulad ng pag-put up ng Christmas lights, yun. Yung mga katulong ko sila. Panoorin nyo nga pala. Ano na yun, i-upload na namin this morning. Today, this morning, no? This one muna, tapos yun muna. Tapos, mamaya. Mamaya. So anyways, panoorin nyo yung Christmas light. Tapos na. Ang hindi na lang tapos. Ito, tapos na yon. So, inside naman yung Christmas tree naman ang Speaking of Tarlac, made in Tarlac pala ito. Yeah? Alam ko made in the Philippines, pero akala ko sa ibang lugar. Sa Tarlac pala. Tarlac pala. Baka sila gumagawa niya. Ang brand niya, Tropical, or Tropical. Parang Tropical, T-R-O, pero may pickle. P-I-C-K-L, so Tropical Farms. Sa ano to? San Francisco, Barangay San Francisco. Yung MacArthur Highway pala, haba yun, ano? MacArthur Highway pa rin, Oo. Ano, teka muna. Tapos ka na? Ay? Sarap, hindi ako Sige. Habang kumakain naman ako, ikaw naman ang magkwento. Ang sarap ng kinain natin. I know. Baka makalimutan mo yung kainin para maubos, para wala tayong tatakpan. So guys, si Ramon at saka so araw-araw hindi na sila nakikita kasi andyan lang sila sa harap namin, di ba? So pagka, for example, lalabas kami, bibili kami ng pagkain namin, sinasama na rin namin silang dalawa. Wala, nagkagaanan ng loob namin, si Ramon at si Jerry, tsaka mabait sila, magalang, mabait. Hindi, tsaka gano'n naman ako. Parang trustworthy na ng mga ugali ng mga tao. Gano'n naman kami. Pagka yung share lang. Kung ano yung dumarating na biyaya ng Panginoon Diyos sa atin, i-share lang natin. Sila naman, ganun din. Nung minsan si Ramon, sabi ko sa isang vlog, Jerry, si Ramon pala yun, nanghuli pa siya ng gurami. Tsaka may nasama pang malilit na tilapia. Nanghuli pa siya ng madaling araw. Binigyan kami isang plastic bag. Yung sabi ko, tagal kong naglinis. Pero ang sarap kahapon, hindi na namin pinakita. Pero yung natira nun, nilagay ko sa air fryer. Ako, crunchy, crispy na naman. Ang lutong-lutong. Tapos, binigyan din natin, kailangan natin itong gamitin. Dahon ng malunggay. Dahon ng ampalaya. Masarap yun sa munggo. May munggo ako dun. Mabalik tayo doon sa kanila. Kaya kayo, teka, nalimutan ko pangalan ng mga asawa nila at mga anak. Yung alam nyo, yung pamilya ni Jerry tsaka ni Ramon, yung dalawang yun. Tulad ni Jerry, you should be proud of him. Tapos yung mga anak nyo, yung mga anak nila, ganun din.
maging proud kayo sa ama nyo, sa tatay nyo. Ganon din kay Ramon. Yung asawa niya, you should be proud of him. Napakababait at talagang masipag yung mga asawa nyo. Hindi ko nakita nabubulakbol niya. Pagka nakita ko yan, pagka sumilip ako, nakita ko dahil kasi itong bintana, nakikita ko sila yun. Talagang nagtatrabaho, tapos ang aga pa mag-start. Ayun, pagkatapos nun, pag mga alas 5, pag yung dating na ng alas 5, yun, medyo nakaupo na sila doon sa loob nila. Nakikita ko rin. Kanya, ayun, minsan lalabas ako, say hi. Ayun, tapos minsan, ang nadala namin chooks. Galing kami sa SNR, may chooks. SM. Dinala namin ng isang chooks. Kinain na ngayon. Chooks barbecue. Chicken. Rotisserie. So, kinain nila. Sabi nung anak yata ni Ramon, pinipicturan ganon. Nila, tapos pinapadala sa... Ay, naku, Papa. Yun, parang sabi, ay, naku, Papa, sarap niyo naman. Sana all. Alam niyo ang ginawa? Yung kalahati, inuwi pa. Inuwi, sabi ni Jerry yata, inuwi mo. Sabi niya, inuwi yung kalahati. Kaya kahapon, nasa naman kami, lumas kami. Salamat nga pala, sinamahan nyo kami sa... Salamat sa panonood. Oo, dun sa errands namin na ginawa. Sa bangko, tsaka sa pagbili ng parol. Sinadya ko, dumaan na kami ng Andox ba yun? Andox. Ayun, bumili kami dalawa para tigisa sila. Kasi naisip ko, Friday yesterday, uuwi sila ng Tarlac kasi Monday ng morning. Hindi, Sabado kahapon lang. Monday ng morning, dumarating sila dyan. Ganon. Tapos uuwi sila ng Saturday ng after work, after 5 o'clock. So Saturday kahapon, yun nga, bumili kami dalawa para kako, iuwi, para may maiuwi ka ako sila sa kanila, sa sa pamilya. Kanya, ayun. Oy, yung nga palang pamilya nyo, yung pamilya ni Jerry, tsaka ni Ramon, ha? Sinisiguro ko lang, baka mamaya hindi sa inyo inuwi yun, ha? Baka pinagbitangan pa si Jerry. Baka walang dala si Jerry, tsaka si Ramon, ha? Gusto ko... Mahuhuli pa nga si Ramon gusto ko lang malaman nyo. Binukin mo pa si Jerry si Ramon yan. Gumawa pa ng sunog. Hindi, talaga, you should be proud of them. Mababait sila. Alalaman mo naman ang tao mabait. At saka isang buwan na ba mula nang nakilala natin sila? Meron na. You can tell. So, tapos, nakakakwentuhan nila lagi. Pag nagkukwentuhan sila, kasi after work nila, guys, tinutulungan nila yung pagkabit ng ilaw sa taas. Tinutulungan. Iabot-abutan din niya kung ano maiabot niya. Tapos, nagkukwentuhan sila. Ayaw nila magpabayad. Ayaw tumanggap, pero pinipilit. Pero siyempre, pipilit mo yun. Pipilit. Tapos, tawag dito, sabi ko, ginagawa nila after work kasi nga nagtatrabaho sila dyan. So after work na nila yung hapon na hanggang evening minsan. Excuse, sabi ko, kako hindi bayad dyan. Kasi ayaw nila magpabayad. Ayaw magpabayad. So, hindi bayad. So sabi mo, hindi tawag bayad. Anong tawag mo? Hindi tawag yan, kako. Yan, pambili nyo ng kung anong kailangan nyo, pero hindi bayad ang tawag ko dyan. Tulong na pambili nyo ng kung anong kailangan. Wala, bigay lang. Kasi ayaw nila magpabayad. Kasi parang gusto lang nila tumutulong kasi nababaitan din siguro sa every time. Sabi nila. Every time pambibili ako. Ganun lang ganun. Tapos ngayon, ang kwento dyan kay Ramon and Jerry, naging blessing para sa komunidad nila doon sa Tarlac. Sa Purok. Sa Purok nila. Sa Purok. Dahil kasi, sa kakakwentuhan na nila, kasi after work na pag-evening na, dito na sila sa harap namin sa porch, na-invite siya ni Louie Boy, dyan silang tatlo, nagkukwentuhan sila dyan dito sa porch lang namin. At saka minsan yung namin, yung pagka may magtatrabaho pala dito na wala kami, nasa labas kami, kasi ang mga nagtatrabaho, wala na, tapos na, wala nang trabaho, magbabaldi na talaga kami. Kasi inantay na lang namin na matapos ang garahe, para mabaldi na lahat.
Hindi nila alam yung balde. Sabi mo, huhusin ko yung garahe. Yung tubig. I-sprinkle lang ko ng sabon. Oo, tsaka dishwashing liquid, tsaka ako babrushin. Same thing with the, sino to? Barako. Kasi since then, hindi na, dahil kasi nagpuputol kung ano yung dumi, alikabok lagi. Kaya siyempre hindi ko pinaka-car wash. Kasi nakalapag tapos sa labas. nga, gagawin nga yung garahe. Kanya, since then, nakaano siya. Nasa labas. Nasa labas. Doon siya nakagarahe. Sa tapat. Baka na-notice yung kahapon. Yun, marlumig talaga siya. Lagi ko siyang nire-remind. Sabi ko nga hindi pa pwede kasi sabi niya nandun naman siya sa labas nakapark. Hindi madudumihan din. Tama nga naman. So ngayon si Ramon at si Jerry sa kakakwentuhan nila, nagkwento nila yung paano sabi nila tungkol sa sa tubig. Sa purok nila, kaya ma-mention niya na pala yun na nung campaign period, kung kailan man yun. Siyempre mga politiko, mga local officials, yun sa barangay, siyempre magpa-promise. Manliligaw. Oo. Kaya pagkatapos, hindi naman nangyayari, matagal bago mangyari ang mga pinapromise nila. Pagtapos na eleksyon, wala na, nakalimutan na. Pero, nangyari naman na yung poso sa kanila nagawa. Pero it took a while at saka nangulit yata sila nangulit para magawa. Nung umuwi si Jerry last Saturday, not yesterday, na-tsempo yata, nandun yung magbibigay ng poso. Yung unit. Unit na lang, friends. Unit na lang yung pump. Yung, anong tawag doon? May tubo na. May tubo na. Ang hinaantay na lang nila, yung ibibigay nga na pump. Nung umuwi si Jerry last Saturday, na-tsempo nakita niya yung yung tao na sinabi na yung magbibigay. Sinabi niya, ano ba to? Boso, kung anong tawag niya. Ba't tanong, hanggang ngayon wala pa yung pump namin, yung unit. Ganun ba? O sige, padadala ko dyan. Ayun, nadala. Nadala. Di kinabit na nila. Siguro, siyempre, mga politiko, mga maraming iniisip yan. Maraming ginagawa. At saka hindi naman lahat yun papasok sa isip nila. Okay, nangako ako dyan. Ngayon, siyempre, nandun ang sitwasyon. Siyempre, kung nasa advisor ngayon sa staff, o kung sino man yung, niya ron, yung alalay or advisor, PA, dapat yun ang nakakaalam, nakalista yun, di ba? So anyway, nung makausap ni Jerry ngayon, sinabi na, sir, boss, whatever, yung wala pa, ganito. Wala pa ba? Binigay naman, pinadala naman kaagad. So, yun nga ang topic ng usapan namin, tubig. Ang hirap pa naman kasi ng tubig, ganito, ganito. Ang tagal namin walang tubig, ganito, ganito. Yung pang-inom, sabing ganon. Kasi nga naman, ang deep well, pagka, let's say, nagbaong ka lang ng mga 2-3 tubo, pwede mong panligo, panghugas, pandilig, whatever, pero hindi mo pwedeng inumin. Hindi pa potable yun na pang-inom. So, kailangan malalim. Kanya, kung mga ilang tubo ang ibinabaon nun. Ngayon, yun naman, yung sa kanila ngayon, meron ng pwede namang inumin na. So, sabi ko, bakit? Kasi sir, ang daming doon sa purok namin, umiigib pa yung ganito, meron kami, sabi nila. Pero yung iba, ganito, katulad ng pamangkin ko, o yung ganito. Ha? Umiigib pa, sabing ganon. Tumatawid pa ng daan, ng highway. Ha? Di para akong, oh my God. So, meaning, yung poso, yung pump na gano'n, kailangan nun, yung paggawa, oo. Ibig sabihin, bihira, oo, anya. Kako doon sa lugar na, pero kayo meron, meron, pero doon sa lugar na ganito, ganito, wala. Napaisip ako,
moment na nagkukwento sila, hanggang sa pumasok sa isip ko, tinanong ko, teka, sabi ko gano'n. Pagka magpapakabit ka ako ng poso, magkano? Sir, hindi natin alam, pare-pareho, sabi gano'n, minsan makatumaas na yung tubo o kung ano. Pero ang alam ko, sabi gano'n, ang alam namin, mga 15,000 meron ka ng poso. Hindi naman ako sa, hindi ako sa nabigla dahil mataas ang presyo. Hindi naman ako namurahan dahil wala naman akong pera na, para lang akong nagulat dahil sa biro mo, 15,000 kung iisip peso kung iisipin mo, maraming makikinabang. That amount, 15,000 peso. Hindi lang isang pamilya. Hindi lang isang pamilya. Kasi nag-share lang naman sila doon. Oo, meron siyempre, iigib na rin yung nando sa kabilang ibayo. Kung sino makakarating. Kasi wala namang, kumbaga walang kuryenteng ginagamit, walang... wala nang babayaran kung hindi yung poso lang, di ba? Dahil kasi deep well lang naman yon. So sabi ko, Nako, napaisip akong bigla habang nagkukwento. Tapos sabi ko, teka kako, Jermon, sabi ko gano'n. Kung sakasakali kako, maglagay tayo ng poso. Oh, sir, boy, kuya, sabi ko, di parang naman nakatanga sila sa akin. Kako, kung maglagay tayo ng poso, sabi ko gano'n. Ang makikinabang niyang kako, iyuan niyang mga nandun. Siyempre, makikiigib na yon. Kako, gawin kaya natin. Yun ang pumasok sa isip ko, kako gawin niya kaya natin. Sabi, sir, sabi ng gano'n, ang laking kuya boy, ang laking tulong nun sa mga nandun. Dahil sila nga meron malaking tulong nun sa ganun-ganto. Kako, saan nyo na mailalagay? Isip silang dalawa. Doon sa ganun, ganto. O sige, kako, kahit saan ilalagay sa nangangailangan. Kako, gawin natin, sabi ko. Sir, sabi niya gano'n. Kuya boy, kako, gawin natin. Hindi na ako makapag. Kaya sabi ko, sige, gawin natin. Kuya boy, sabi nga gano'n. Pareho sila nakatingin sa akin. Kako. Magpagawa tayo ng poso. Ngayon, kako, paano ang ang setup? Paano kako, ang magaganap? Ayun, sabi nga gano'n, tatawagin lang namin yung i-schedule lang natin yung naguhukay, yung nagbabaon ng tubo. Hindi naman kasi mano-mano yun, machine yun i-schedule natin, sabi gano'n. Sige kako. Gano'n naman katagal kako sir, pagka nakakita ng magandang location, kasi hanapin yun kung saan yung magandang tubig, yung gano'n malakas ng tubig. Pag nakakita niya ng magandang location, isang araw lang yun, sir. Nagulat naman ako, isang araw lang? Oo. Sige ako, gawin natin. Hindi, natapos na yung araw na yung gabi na yung tulog na kami. Pagising kinabukasan yun, after mag-pray kami, magbasa ng verse, mga comments nyo, yung pagkatapos nung magkukwentuhan kami sa sandali. Talagang hindi nauubos ang kwentuhan namin kahit na bago matulog. Pagkagising. Kwentuhan pa rin kami. Minsan nasa banyo siya, nagdaldal pa rin ako. Hindi yung pagkagising tayo na, hindi. Basta pagkagising namin after nung prayers and everything na yon. May kwentuhan pa kami. Nabanggit ko ngayon. Sabi ko gano'n. Ditingin siya sa akin, bakit? Alam niya kasi pag yung start ng ng boses ko, kung mababa, dahil kasi sabi ko, alam ko kung parang seryoso. Bakit? Gano'n naman siya. Hindi kasi kako, meron ako, merong proposal, sabi ko gano'n. Meron akong, sa'yo, sabi ko. Ano yun? Sabi ko, kinuwento ko. Ako si Jerry, si Ramon, ganito, gano'n. Yun, from the start, yung usapan namin, kinuwento ko sa kanya. Yun, kako, tulungan natin. Oo, kagad. Wala akong narinig na kung ano, kundi sa alam niyo sagot niya, oo. Sige, ganun kagad. Yan Alam niyo,
Pagtayo ko nun, madali. Punta akong CR, alam na, ginawa ko na yung hilamos, yung buhok ko, inayos ko na, pabango na ako. Nanlandi na ako, yung panglandi ko, nilagay ko na sa mukha. Tumawid ako kaagad dyan. Jer! Nakachismis siya kaagad, ang aga pa. Jer! Oh, Kuya Moy! Ali kayo, sabi ko. Bakit? Ako, good news. Bakit? Sabi ko gano'n. Ako, approve ka ako. Inaprobahan ka ako ng manager ko. Ha? Oo. Ako ang tuhan ng dalawa. Ay, naku. Tinext na ni Jerry asawa niya. Ano lagay mo dito? Na, yun nga, pa-schedule na raw yung magdidrill, yung maghuhukay, para raw maumpisahan na uuwi sila ng Sabado, maumpisahan na raw ng Linggo. Today is Sunday. Sipin nyo yun, ha? Kaya kami kahapon ay pumunta ng bangko. Kasi wala, para kumuha ng cash. Oo, para ipadala sa kanila. So, ayun, kasi tapos uwi nga sila. Tapos bumili na rin nga kaming parol kasi malapit na ako sa malapit na kami sa Dao. Ayun. Tapos naitulungan na rin ako, naikabit na rin. Ayun, tapos sabi ko, kako mami, bago kayo umuwi, dumaan kayo kako sa akin, sa bahay, sa amin. Parang ano na lang yun yung ginamit ng pera, yung sobra sa binigay ng anak namin, di ba ginamit namin sa pagpaayos ng pagpaganda. Wala namang, kasi may nagtanong kung may sira ba or may binago kami. Wala, may dagdag lang, di ba? Pinadagdag. Pinapaganda ang aming bahay. So, galing yun sa pera ng anak namin. Kaya may sobra. Yun ang ginamit namin para makatulong doon kina Jerry. Ayun. So, ngayon, may blessing. Yun ang sinasabi namin na we claim it. Dahil talagang blessing na talaga ang ganda sa pakiramdam. Ang ganda sa pakiramdam. Lalo-lalo na, eto, around 8 o'clock. Maaga kasing gumigising yan sila Jerry, di ba? 6 o'clock pa lang siguro gising yan. Dahil kasi 6:30 minta. Before pa dyan. Before pa gising na, dahil kasi mga 6:30. Hindi. Before pa dyan sa kwentong yan. Ang blessing, may nag-message sa kanya. Eto pala, ayun, kahapon, ano? Kahapon. May nag-message sa akin. Biyernes o kahapon. If not yesterday, Friday. Kung kailan natin pinost yung tungkol sa, kasi nag-mention na kami na tutulong kami dun sa sa pagpagawa ng poso. May nag-message ka agad. Ito, kaya sinasabi namin. Ayun yung pasabi ang pangalan niya. But you know who you are. Sinasabi namin talagang blessing. Ayun yung pasabi ang pangalan niya. Alam mo, buo sa kalooban mo. Dahil kasi nung una sinabi niya na gano'n, na gusto ko kanyang tumulong. Sabi niya gano'n. Paano bang way para mapadala ko yung tulong ko dyan? Naku, sabi ko ngayon, sa akin nag-messenger eh. Tapos sinabi ko lang, pinakita ko sa kanya. Sabi ko, ay naku, wag na. Sabi ko gano'n. Siyempre, may mag-aalok sa yung gano'n. Alam nga naman, tanggapin mo kaagad eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos para naman akong, ibig sabihin, o sige, bigyan mo ko, padala. Hindi, siyempre. At saka as much as possible, sabi ko, hindi na. Totoo lang, with God's help, yun nga, bukol naman sa kalooban namin, kaya kumuha kami ng pera na ganun nga, na talaga, willing kami sa pera namin. At tapos alam nyo, nag-message itong napakabuting tao na to, na gusto rin niyang tumulong. Di sabi ko, kako, wag na, sabi kong ganun. Pero, kumbaga, naramdaman ko naman yung niya, yung pagtulong niya, willingness na gusto niya talagang tumulong. Hindi, sabi niya, okay lang, ganito, ganun. Gusto niya daw talagang tumulong. Gusto rin niyang tumulong talaga. Alam mo, sabi ko nga, kako, alam mo, nafe-feel ko kako yung bukal sa kalooban mong pagtulong, sabi kong ganun. Nafe-feel ko. Kaya kako ganun din, mula rin sa akin ng buong buo rin, tatanggapin ko yung tulong na ino-offer mo. Nag-Zelle sa akin ng $100. Nag-Zelle siya. $100. Nagulat kami nung makita namin kahapon. Nag-Zelle siya. Parang guys, GCash sa atin dito. Parang GCash dito. Yun sa US o kung saan parte pa ng US, meron ng Zelle. Zelle ang ginagamit namin. Dito, GCash. Yun, parang ganon.
So, nakita ko kahapon. Yun nga, nag-send siya ng $100. Oh my God. Para bang yung talab na talab. Pero may na-mention namin guys, kasi ayaw namin mapagbintangan na, wala namang sinabi. Tungkol sa, para ba yung talab na talab talaga sa, pera. Talagang talab na talab sa kalooban ko yung, Thank you oh so my much. God, yung You know taong tumulong na yun. Ngayon, sabi ko, kasi, transparency, di ba? Ayoko nung merong nagbigay na gano'n tapos wala man lang ako sasabihin, di ba? Kako, sinabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo? Nababanggitin ko kako ang pangalan mo. Sabi ko gano'n. Parang nag-shout out ka, di ba? Ay naku, sabi ko gano'n, wag. Sabi, wag na, keep it, sabi niya, keep it secret, sabi niya. Ngayon, sabi nga lang ni Jerlyn, ano na lang, kahit na mabanggit lang namin na gano'n, anonymous. Kaya ito, sinasabi namin. Kaya ikaw, ano ang maitatawag ko sa'yo? Hindi ko makuha ang salita o paano itatawag sa'yo. Angel. Maraming salamat. Thank you very much. Feel ko yung katapatan, yung bukal sa kalooban mong pagtulong. Kaya ako, katapatan din na talagang bukal sa dibdib ko na talagang tinanggap ko ng napakaligaya, napakaluwag, oh my God. Maraming salamat sa iyo. Alam mo na kung sino ka. Maraming salamat sa iyo. God bless you more so you can be a blessing to others. Yun. Sana my God. Kasi sana humaba pa ang buhay mo at laging malakas ang pangatawan mo. And your family. And your family, your loved ones. And also, para makatulong ka. Makatulong ka. Alam ko kayo, marami dyan na ganun. Dasal lang tayo. Na sana bigyan tayo ng lakas ng pangatawan haba ng buhay. Para na sa ganun, magampanan natin yung, alam nyo, ina-assign ng Diyos sa atin yan na meron kang bibigay ko sa iyo na tawag dito, misyon sa buhay mo habang nasa mundo ka, ibabaw ka ng mundo. Kaya ako sinasama ko yun pag nagdadasal ako, Panginoon, kung talagang meron pa po kayong misyon para sa akin, meron pa po akong dapat nagampanan para makatulong sa iba, dinadasal ko yun. Bigyan mo po ako ng lakas ng pangatawan at haba ng buhay. Yun din ang dasal ko sa inyo. So, yun, alam mo kung sino ka. Kaya, from the bottom of our heart, kaming dalawa, thank you so much. Ayun. So, ayun. May mga video tayong ipapakita na ito ay video pinadala ni Ramon. Ito ngayon. Messenger. Ito kasi na ngayon. nandun sila. Not Ramon, Jerry and Ramon. Ito na ngayon. Di kanina nga. Yun ang nangyari, no? So, kanina, mga alas 8 or before 8, naka-receive ako ng message kay Jerry. Kuya, sabing ganon. Inuumpisahan na niya, sabing ganon. Kasi nga naipa-schedule na ng asawa niya, di ba, beforehand. In-schedule na yung linggo, today. Yung linggo, habang nandun sila, ma-start na. Pinakita ngayon yung picture sa akin, na talagang meron ng nagtatrabaho. Alam nyo, after that, nag-send pa ng video. Caption, 2. Naku, talaga naman nakakatuwa. Talagang gumagana na yung pump, nagbabaon ng tubong gano'n, no? Oh my God. Nagbabaon sila, guys. Nagbabaon ng tubo. Ang sarap nga ng pakiramdam, ano? Sa totoo lang, oh my God. Kasi in-imagine ko, sample sa buhay ko dati, ang ganda nung merong gano'n na, kumbaga free na tubig. Para dun sa mga wala silang source of tubig. Tapos kung pwede pa mainom, mas mabuti. Diba? Napakalaking bagay, no? Kaysa mag-iigib ka, tapos wala kang container na malalaki, tapos yung effort, ang time, at saka yung energy na mag-iigib ka dun sa kabila pa ng highway, tatawid ka pa. Tatawid pa raw ng highway, ng daan. So, ang laking bagay, no, na, diba, nandun na, medyo malapit na sa marami. Kaya nakakatuwa. Gaya nga na sinabi mo noon, di ba, na
kami dati. Di bali mawalan ka na ng kuryente. Oo, kahit na mahirap din na walang kuryente, walang aircon, walang electric fan. Kailangan ko ng posporo para ma-on ang gasol. Hindi, doon sa lugar na ganon. Hindi, di ba? Kahit dito, mahirap na walang kuryente. Pero mas mahirap ang walang tubig. Which, salamat sa Diyos, never pa nangyari. Since nandito kami, magandang water pressure dito sa Metro Bay. Wala kami problema na, mahina na naman ang tubig, walang ganon. Pag nag-on ako ng washing machine, walang problema. Pero, hindi natin yan na-realize na mga blessings yung ganon, na pag-on mo ng gripo, lakas ng, tatalsikan pa, hinaan mo pa. Pero yung ibang tao, wala, iigib pa dun sa malayo, di ba? Si Dr. Rachel. Bakit? Hindi ba sabi niya, ang hina ng pressure doon? Tinanong ako, malakas ba ang tubig sa inyo? Ako, malakas naman. Yun pala yung tubig. Narinig ko na nagkausap ko sa tubig. Pero hindi ko alam kung anong. Ang hinaan niya ng tubig dito, sabi. Yung pala mga nagtatanong guys, yung mga taga rito, nagtatanong sa information ni Dr. Rachel. May 2 tao na nagtanong doon. Minessage ko siya, binigay niya yung full. Kinopy and paste ko lang yung pangalan ng clinic, address, telephone number, 3 telephone number, pati yung sarili niyang phone number yata, binigay niya, tapos 2 sa clinic, tapos yung paano papunta doon yung mga, kumbaga yung mga, doon, yung palatandaan mo kung saan ang clinic niya. Andun lahat mahaba. So makikita niyo yun doon sa video na yun kung saan kayo nagtatanong, nandun lang yan, hanapin niyo, ha? At saka kung sakaling, si Doktor. At saka kung sakaling pupunta kayo doon o magre-refer kayo, well recommended. Talagang may prayer kayo before you start. First patient kayo sa umaga, yung pagbukas nila ng clinic, ay naku. Pagpasok mo pa lang, pagpasok pa lang doon para ang gaang na ng pakiramdam mo. Kaya doon sa magre-refer o kayo pupunta doon, banggitin nyo rin ang pangalan namin dahil sabi ko, Doc, sabi ko pagka ako nag-refer kami ng tao dito, sabi kong gano'n, bigyan mo naman ng discount oo! Kaya banggitin nyo yung yung pangalan namin. Binigyan naman niya siya ng discount nung nagpaano siya. Bigyan nyo ng sabihin nyo yung pangalan namin, lalo na yung Louie Boy Vlog, yung mag-asawang vlogger. Para alam niya, kasi sinabi ko, bibigyan kayong discount sigurado. Sabi ko, Doc, minention ko sa vlog, kasi mabait. Okay siya. Magaan pati ang kamay, sabi ni Louie Boy, magaan ang kamay niya. At saka, tawag dito, bata pa, at masayahing tao. Ano siya? God-fearing. God-fearing. Tapos, sa mga nagtatanong din sa kilay, sa kanya ko yan nakuha. Kasi tinanong ko siya, Doc, ang ganda ng kilay mo. Sinong gumawa? Ay, naku, sinabi niya kaagad sa akin. Ni-refer niya ako doon sa kay Nikay Ruba. Mga friends ko sa Facebook, makita mo sa Facebook ko, Nikay Ruba, N-I-C-A-Y. C-A-I, N-I-C-A-I, Ruba, R-U-B-A. Ang magaling siyang magkilay. So, doon ko rin yung kay Doc na Kaya naging magkaibigan na kami ni Nikay. So, yun guys ang mga blessing natin today. Hindi man direkta sa atin, pero nakaka-touch na we were able to help sa mga tao na na-start na. So, ilalagay ko dito guys, ang mga video na yun ay hindi kuha namin, kundi kuha ni Jerry. Habang nandun siya sa kanila sa Tarlac. O bakit ka? Natulala ka na, nag-iisip ka na. So, kuha nila yon. Baka sasapawan ko yung, kasi may music, siguro nagpapa-music sila habang nagtatrabaho sila, makaka-copyright tayo. So, sasapawan ko Jerry ng ibang music kasi hindi ayaw ni YouTube yung mga kanta na makaka-copyright tayo. So, sasapawan ko na lang ibang music. Kasi wala namang salita, music lang. So, sasapawan ko na lang. Dahil kasi, tawag dito, para makita nyo na Sabado sila kapon umuwi. Ngayong araw na to, ngayong linggo, ngayong araw na to. Ang aga-aga nandun na, hinuhukay na ng machine yung lupa. So kahapon siguro pag uwi nila, bumili na sila kaagad ng maaga pa sila umuwi kahapon nila. Mid-afternoon yata. So nakabili na sila siguro ng mga gamit, ng mga tubo. Kung sino man ang bumili, yung tiga butas o tiga baon ng tubo or sila, kung paano man nilang ginawa. Kaya, we trusted them, we gave them the money,
Tapos, itong blessing na galing sa US siya, no? Yeah, sa US. Yung ating donor from the US na nagbigay ng $100, ipang dadagdag natin yan doon sa ating proyekto. Anong tawag natin? Maghanap tayong pangalan. Baka Project Poso. Dati di ba nagkinakwento mo na gusto mo balang araw, tumulong sa sabi ko, na maghahanap ka ng mantulungan. Yung tutulungan, di mo na yan hahanapin dumadating yan. Alam mo, yung pang isang... Yun ang naghahanap sa'yo, hindi mo kailangan maghanap. Kaya dumadating kaya ang tamang sitwasyon, tamang ano ba yun? Pangyayari. Kaya rin sa pagdadasal namin, talagang kasama rin niya sa pagdadasal namin. Ayun. We always pray, help us to be a blessing to somebody today. At hinihingi namin ng guidance kung paano, yung ganon. Help our YouTube, help us to inspire somebody today. Just one person na ma-inspire natin, May isang nasira ang araw niya dahil narinig ang boses ko. Pero may yung isang tao na na-inspire. Hindi lang naman isa, guys. Sa mga messages niyo sa Facebook at saka sa mga comment niyo, hindi lang naman isang na-inspire. Salamat sa Diyos. Kahit nagdadal-dal lang kami dito, di ba? Kaya yung pagpapasalamat sa Panginoon Diyos, ewan ko, hindi namin mabilang, kaming dalawa lang dito sa bahay, hindi namin mabilang kung how many times we express thank you Lord, thank you Lord, lagi yon. Kasi may anything na mangyari, may ginagawa ka na tapos thank you Lord. Pero you should mean it, kasi hindi lang thank you Lord, hindi ganun. It should be coming from your heart. So katulad isipin mo, sa pagdadasal nga namin na ganun, na sana i-guide kami ni Lord kung paano, kung yung blessing, kahit paano, makashare din siyempre. Ayan, nakilala namin si Jerry at saka si Ramon. At least nakakashare kami ng blessing. Eto na lang, isipin nyo, dahil kay Jerry at kay Ramon, ilang tao ang matutulungan doon sa kanila. Kasi isipin hindi naman yung private poso, para yun sa purok nila. Para sa part na yun ng nila, purok nila o barangay nila. Purok. Para talagang ginagay ni Lord, di ba? Yung pangyayari na, makilala mo si ganito, si ganito, para makatulong doon sa nangangailangan, doon sa purok sa amang purok yun. Yan, dumating. Kasi sila meron na. It's not for them. It's for the other people. Di ba? Tapos dumating yung ganyan. Talagang sasabihin mo, may Diyos. Kaya talagang God, Lord, thank you for all the blessings. God answers all our prayers. Ang answer niya, yes, or no, or wait. Wait sa tamang panahon. Kasi hindi naman lahat na dinadasal mo right away bibigay sa iyo. Kasi kung mapapasama ka or hindi mabuti, bakit ibibigay niya kagad sa iyo? Tapos sasabihin mo, paano hihingin mo kay Lord yung guidance na ang decision? Let's say meron kang gustong may pinangako, may dinasal ka na Lord, kung talagang para sa amin po yung lote na yan sa kabilang bahay namin, bigyan mo kami ng sign. Anong sign ang bibigay sa iyo? Di ba? Tatanungin mo minsan. Malalaman nyo. Kasi pagka everything goes like, smooth and everything, at napunta sa iyo yung inasa mong yun, that means that's a good sign para sa iyo. Para sa iyo yun. Ngayon, pagka hindi para sa iyo, kahit lumuha ka ng dugo, ng bato, hindi mapapasayo. Meaning, hindi yun ang kalooban niya sa'yo. Tama. Ganon. Bye-bye. Salamat. Salamat po. Ang tagal mo! Ayan, yung kamay
Louie Boy Vlog. Seat music po, operator. O sige guys, hindi na tayo magtatagal. Gusto lang namin i-share ang aming mga blessings natin na natanggap. Hindi lang para sa aming dalawa o sa aming pamilya, kundi para din sa ibang tao. Yun ang kwento natin today. Ayun, unang-una sa Panginoon Diyos. Amen. Panginoon, pag-pray mo yun. Maraming pong salamat sa araw na ito, na panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa aming buhay. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagdinig at pagsagot ng aming mga dalangin. Lalong-lalo na po sa mga taong nangangailangan, ang mga taong may sakit na nangangailangan ng inyong mapagpala na kamay. Hawakan niyo po sila, dear Lord. Touch with your healing hands. Tanggalin niyo po kung ano po ang mga pains and aches sa kanilang mga katawan. Ganon din po, Panginoon, yung mga tao na talagang nangangailangan po ng inyong tulong. Please, gumawa po kayo ng paraan para na sa ganon po, mayroon pong mga tao rin na makatulong para sa kanila upang ipaabot ang inyong biyaya at kanilang matanggap. Maraming rin pong salamat sa lahat ng mga pagkakataon at sa lahat ng mga biyayang aming natatanggap mula sa inyo. Hinihiling po rin namin, Panginoon, ipinagdadasal din po namin, Panginoon, kung ano man po ang aming naiisip o nasasabing hindi karapat-dapat, hinihingi po namin ng kapatawaran. Alam po namin na tao lang po kami, na pwede po kaming magkamali o makapag-isip ng hindi mabuti. Kaya sa ganoong paraan, mapatawad niyo po kami. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng pamilya. Ipinagdadasal po natin, pinanghihingi po natin ng kasagutan kung ano man pong may mga problema sila. At walang halong pag-iimbot na ganon din po ang pasasalamat namin sa mga tao na tumutulong sa iba at sa mga tao na kailangan dumating sa atin parang maibigay sa atin, maipaabot sa atin kung ano po ang Panginoon ang inyong mga plano sa kanilang mga buhay. Katulad po ni Jerry at ni Ramon, ginamit niyo po silang kasangkapan upang makarating po sa amin ni Jerlyn kung ano po ang pangangailangan sa kanilang lugar. Kaya sana po, Panginoon, bigyan niyo po ng magandang tubig, bigyan niyo po ng maiinom na tubig, makahanap po sana ng talagang tubig na kailangan nila para sa kanilang maiinom. Yung pong mga ganung bagay ang ipinagpapasalamat namin, Panginoon. Tuluyan po namin tatanggapin kung meron pa pong mga darating na mga sign para po makatulong kami. Sa abot lang po ng aming makakaya. 2 kamay po at buong puso namin gagawin. Tutulungan po namin. Sa Panginoon at Panginoon, sana po ipagpatuloy niyo pong maging maligaya at masaya ang araw na ito para sa lahat ng tao, para sa lahat ng anak niyo. Hinihingi po namin ng tawad ang lahat. Maraming salamat po. Ilayo niyo po kami sa tukso, kapahamakan at kung ano pa mang kalamidad ang mga dumadaan sa ating buhay. Maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo, dear Lord. At pinagbubunyi namin. Mahal na mahal namin kayo. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ang susunod, wala na akong masasabi. Kung hindi, we love you all. Bye-bye.